Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong ginigiit at pinipilit po ni Luistro na ang lakas na raw po ng kanilang kaso. Kaya po yung kanilang mga testigo ay nagbawas na sila. Naniniwala po ba majority ng taong bayan na malakas na ang kanilang ebidensya o ang kanilang testigo? Yung dalawa, matatawa ka na lang mga kababayan. Kay Lotok, mga kababayan, si Atty. Lotok, malakas na raw po ang ebidensya nila. Unbelievable. Saka si Kalilong, ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Luistro at ang mga kasamahan niya po, mga kababayan, sa team ng kanyang prosecutor. Ito po, umpisahan na po natin sila. Ibang klase kayo. Hindi tangat bobo mga Pilipino. Our intention to communicate to the people the reasons for the withdrawal of the names of the witnesses, no? Gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina before the impeachment court. This is a constitutional process. This is sui generis. Liberal interpretation must be considered, no? Dahil itong prosesong ito ay para sa tao. And reason why we are stating our position about the withdrawal is because we want the people to understand. Dapat maunawaan ng taong bayan ang dahilan. Bakit namin withdraw yung psychiatrist? Bakit namin withdraw yung sheriff? Bakit namin withdraw yung PNP Firearm and Explosive Office Representative? Bakit namin withdraw yung family member, di ba? Because ultimately, this process concerns the interest of the Filipino people. Let us not forget, ang interest po na kinakatawan both of public and private prosecutors is the interest of the Filipino people, and they have the right to know what is happening in the prosecution, including the withdrawal of the names of the witnesses. But let me reiterate, the reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Yan po mga kababayan. Our intention. Labis na raw po. Lahat daw po ng labis ay masama. Dahil sobra-sobra na raw po yung kanilang dalawang pinresinta na testigo na si Lotok at si Kalilong. At siyempre po, meron pang isa, yung NBI director po nila, mga kababayan. At yan daw po ay para sa taong bayan. Para po ba sa kagustuhan ng taong bayan, yung impeachment, na ginagawa po nilang fishing expedition, pag-uubos ng pera ng taong bayan, taxpayer money inuubos, na hindi naman talaga ang Vice President ang talagang nagnakaw. Ang Vice President, hindi naman siya talaga ang trilyon at bilyon-bilyong korupsyon na nangyari sa ating bansa. Siya ba? Ang Vice President ang humahabol po sa ginawa pong korupsyon nila. Hindi po ba? Siya nga mismo ang nagsabi, isa siya sa nagsabi, na pati ang First Lady, di ba nung magalit siya, nauuna na yung envelope, wala pa yung pondo. Hindi po ba? At mismo yung amo nila na dating speaker, hindi po ba? At yung si Saldico, na nahando na po, kung saan man siyang lupalop na handon, na hindi na po nila tinutukang pauwiin si Saldico. Bakit kaya? At dito po mga kababayan, hindi naman po para sa taong bayan ang ginagawa nito, lalong-lalo po si Luistro. Hindi naman po tayo tanga bobo. Hindi po para sa taong bayan ang impeachment ng Vice President. Real talk. Ang impeachment ng Vice President para sa kanila. Sa kanilang seguridad. Yan po ang totoo. Hindi naman po tayo tanga bobo at gago.
Ang ginagawa po nilang impeachment sa Vice President para po sa seguridad. Hindi na po maimbestigahan, hindi na makalkal ang ginawa po nilang kawalangyaan sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin yung kawalangyaan ginawa nila. Nag-uumpisa dyan sa Kongreso, lalong-lalo po nung magsanib na sila sa BICAM. Kung paano po nila nililipat ang pera sa mga programa, sa mga may programa na nating dapat gastusan, yung may program na inililipat pa sa program. Ganyan po katindi ang ginawa po sa ating kaperahan. At yung sinasabi po nila nakabawasan ng testigo, hindi po yan ang gusto natin. Ang gusto po natin, ito pong pera ni Juan de la Cruz at mga inutang nila na bilyon, trilyon ay saan napunta. Yan ang napaka-importante, hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin muli ang pera natin, ang pera ng taong bayan, kung paano po nila ginawa, mga kababayan. The support will decide on this urgent case based on their own timeline considering the manifestations of the Amici and that the GAA 2027 will soon be tackled by Congress, regardless of whether the parties comply with the periods we have provided. So ordered. Umabot sa 6 na sesyon ng oral arguments ang ginawa ng Korte Suprema para talakayin ang legalidad ng unprogram appropriations sa ilalim ng 2024 hanggang 2026 national budget. Kahapon, formal nang tinapos ng Supreme Court ang pagtalakay dito. Kaugnay nito, pinagsusumite ng kataas-taasang hukuman ng memoranda sa loob ng 20 calendar days ang magkabilang partido at resource person na inimbitahan ng Korte. Sa ginawang pagdinig ng Korte sa 6 na sesyon mula noong Abril hanggang ngayong Hulyo, napuna ng maestrado ang naging paglobo ng unprogram appropriations matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa ilalim ng National Expenditures Program o NEP, sa bersyon ng Senado at Kamara, pare-pareho itong nakatakda sa 281.9 billion pesos. Ngunit matapos ang BICAM, nadagdagan ito ng nasa mahigit 449.5 billion pesos. Kaya naman kung susumahin ay lumobo pa ito sa 731.4 billion pesos. Sa interpellation o pagtatanong ng mga maestrado, napuna ni Associate Justice Antonio Co ang ginawang paglipat ng pondo mula sa program appropriation patungo sa program na pondo. If you go to the 2023, 24, 25 ang program appropriations, lahat doon, karamihan doon ng project, hindi emergency. Hindi emergencies. What logic should it be in the program appropriation in 2023? Rehab ng Lawag International Airport. How could that be an emergency? That's a long-term project. You could include that in the program appropriation. Bakit mo sinasama sa program at tatanggalin mo ibang funding sa program appropriation? Samantala, 15 calendar days naman ang itinakda ng Supreme Court para isumite ng Senado at Kamara ang hinihinging supporting documents tulad ng manifestation, certification at dokumento kaugnay ng nangyaring paglobo sa UA. Is it possible that the court asks the representatives of... Yan po, sinasabi na po ng Korte Suprema na isubmit nyo na ang mga dokumento, lalong-lalo po sa paglobo ng unprogram appropriation. Biri mo, nasa programa na, sa program appropriation, nililipat mo sa unprogram. Bakit? Walang programa yun eh. Emergency? Katulad ng sinasabi, ano logic? Yung logic, yung Lawag International Airport. Tapos how many billions? 700 plus billion? 200 plus billion lang? Di po ba? Sa GAB, sa GAA, tapos sa Senate, pagdating sa BICAM, sa Congress, nadagdagan ng kulang 500 billion ang unprogram, naging 700 plus billion ang program. Yan ang dapat silipin. Saan napunta ang pera ng taong bayan? Yung pera na nilagay na isang damukal sa program, ano ang proyekto niyan? Nasaan ang resibo niyan? Nasaan ang audit niyan? Napakinabangan ba ng taong bayan yan? Hindi ba, Luistro? Diyan po sa ating mga prosecutor, diyan sa Kongreso. Dahil diyan nagmumula.
Hindi po ba ang pagbusisi ng budget? At dyan din yata nagsisimula ang paglobo ng budget. Katulad po sa bicameral conference committee report nila. Hindi po ba? Tapos dadaanin tayo sa impeachment na fishing expedition. Mga ang ginagawa nila puro po harassment, political harassment sa Vice President. Hindi po tanga bobo ang mga Pilipino, Luistro. Yung ginagawa nyo na pagbabawas dyan sa sinasabi nyong testigo ay matibay na. At pagka sobra'y masama, kailangang bawasan. Dahil ayaw nyo mapahiya sa taong bayan. Dahil nakakahiya na yung testigo nyo. Hindi po ba? Nakakahiya na, sablay na. Sablay na yung dalawang testigo nila. Ngayon, yung kanila pong winidraw na mga testigo, mas kahiya-hiya pa. Sasablay na naman. Kasi naumpisa na sablay Hindi po ba? Saka napakahirap pong gawing katotohanan ang mali. Never maging tama ang mali. Hindi po ba? Kaya nga pinipilit nila na maging tama yung mali. Dahil nga po pang sariling interes lamang. Kasi majority po ng House of Representatives, di umano, ay sangkot po yata sa malawakang unprogram appropriation. Hindi kaya? At sangkot din yata sa napakalalaking mga allocables at insertion. Hindi kaya? Kaya nang gugumigil sila. Kaya ginagawa nilang fishing expedition. Itinututok lang nila sa Vice President ang impeachment para lahat po ng issue ay mawala at hindi na po matakil. Hindi po ba? Nakita niyo po ba tinututukan ng malalaking mainstream media? Yung nangyayari po sa Korte Suprema na napaka-importante po sa taong bayan yon. Pera po natin yon, yung pinag-uusapan sa Korte Suprema. Samantalang yung sa Vice President, ini-impeach nila. Samantalang confidential fund na galing pa mismo sa opisina ng Pangulo dahil hindi naman siya humihingi ng confidential fund. Ibinigay ng opisina ng Pangulo. December na. Hindi po ba? Hindi naman tangat bobo mga Pilipino. Yan po mga kababayan, si Luistro na sinasabi pong ang lakas na ng kanilang kaso. At yan daw po ay para sa taong bayan. Pinakita po natin at ipinakita ko po kung ano po ang gusto ng taong bayan. At gusto ko po na ang importante ay habulin po ang pera natin na hindi po nila maipaliwanag yung ubod ng laki na inilagay nila sa mga unprogrammed appropriation. Saan po napunta yan? Nasaan po ang audit niyan? Nasaan po ang mga resibo ng mga proyekto kung ano man ang ginawa nila riyan? Hindi po ba, Congressman Luistro, iniimbestigahan nyo ba yan? Yung mga unprogram na yan na ginagawa na inimbestigahan ng Korte Suprema? Nagkaroon po ba kayo ng hearing dyan para sa taong bayan? Yan ang gusto namin? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang ubod po ng kapal ng mga pagmumuka sa panahon po natin ngayon. Ubod po ng kakapal ng mga pagmumuka, di umano, ng mga buhaya na naglilingkod daw po sa sarili nilang bulsa. Hindi po sa atin. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po. Bye-bye!